Breaking news! Isang panibagong pasabog na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Matitinding revelasyon, kontrobersya at mga balitang pilit itinatago ng bayarang media. Ano ang tunay na nangyari? Sino ang may pakana? Sino ang dapat managot? Alamin natin ang buong kwento sa likod ng mga maiinit na pangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga pasabog na balita. Sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika. Nako, inamin na yata po ni Amy Marcos na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na teknik. Narinig po ninyo, ibalik sa tamang landas, ulitin po natin ha. Kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda. Ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas. Nako, naliligaw po talaga ng landas si Bongbong Marcos, mga kareaksyon. Inamin na po ni mismong si Amy Marcos, inamin na niya na ang kanyang kapatid ay naliligaw po ng landas. Hindi po tayo ang nagsabi niyan. Si Amy Marcos. Ito ba ay pag-amin na meron siyang kinalaman na ang kanyang kapatid ay talagang naliligaw na naman ng landas? Kasi nung panahon po ng eleksyon, ang balita ko lang ang balita ko. Hindi po ito talagang confirm. May sinasabi lang ang Pangulong Duterte, anong ginawa mo sa Germany bago ang kampanya? Nagparehab ka ba, Bongbong Marcos? Ngayon kung nagparehab po si Bongbong Marcos, maganda po yan. At least mababago po ang buhay niya, may ilalagay po sa tamang landas. So nung panahon ng eleksyon, wala po siguro siyang time na magdudroga-droga, ganun. O di ba kung alimbawa man na nagdudroga si Bongbong Marcos, mga kareaksyon, para ito ba ang paraan ni Amy Marcos para tayo ay bigyan ng ideya na ang kanyang kapatid ay talagang naliligaw po ng landas? Pag naliligaw ng landas, di ba, kadalasan na sinasabi natin talagang siya, nagdodroga, di ba? Alam mo yun, yung sakit ng mga sundalo matapos ang gera, parang pinupukpok ako sa ulo kasi iba't ibang walang kwentang pangyayari. Sunod-sunod ang nangyayari sa ating bansa. May kidnapping, may gulo ng pogo. Ano ba naman yan? O baka sabihin ni Marbel, walang kidnapping. Marbel, susumbong ko sa'yo si Amy Marcos, sinasabi niya may kidnapping daw. Sabi kasi ni Marbel kagabi, doon sa post, wala daw kidnapping na nangyayari. Tingnan nyo. Walang katotohanan ang ang ulat na di mano'y pagdukot sa mga negosyante. Walang katotohanan ang mga issue ng kidnapping. Di ba? Marbel, nagpapahaba ka na naman ang oras niyan. Huwag naman, magtrabaho ka naman. Ito, isa pa to. Isa pa yan. Pambansang bobo. Isa yung pambansang bobo ng Pilipinas. Si Gadon. Alam mo, Gadon, kung makikita lang kita, sisigawan kita. Hindi kita sisigawan bobo. Alam mo kung ano sisigaw ko sa'yo? Abnoy. Yun ang isisigaw ko sa'yo, Abnoy. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction ha. Kumusta na po lahat ng ating mga kasolid Duterte dyan? Ang ating mga kasolid BP Sara supporter dyan, mga ka-reaction. Napakaganda po talaga ng ating pag-uusapan ngayon na kung saan, mga ka-reaction, pag-usapan po natin ang mga pasabog ni Amy Marcos. Dito po, mga ka-reaction ha, ulitin ko po, ang ating mga kandidato ay Duterte. Ngayon, nasa sa inyo po, mga kareaksyon, kung sino po ang idadagdag ninyo doon sa dalawang missing. Huwag po kayong magtatanggal doon sa 10, bagkus iboto po natin lahat yung 10. At doon sa dalawang natitira, mga kareaksyon, punan po ninyo yan at siguraduhin ninyo ang iboboto ninyo ay boboto po ng no sa impeachment ni BP Sara Duterte. Para magkaroon po tayo ng kakaunting kapanatagan na ang ating Vice President ay aabot po siya ng 2028 election.
At nakikita naman po natin mga kareaksyon na talaga pong maraming magbablock voting at marami po ang magbablock voting sa ating Duterte. Ngunit sa araw na ito mga kareaksyon, sa oras na ito, ang pag-uusapan natin at mag-react po tayo kung ang mga sinasabi dito ni Jaime Marcos ay meron tayong makukuhang mga impormasyon at mag-react po tayo sa kanyang mga sasabihin kung ito ba mga kareaksyon ay kapanipaniwala o hindi. Bakit natin kailangang mag-react dito? Dito sa kanyang unang salbo ng kanyang video na ito ay pakinggan po natin mga kareaksyon at makikita po natin dito parang may laman, di ba? Parang may ibig sabihin. Uulitin ko po mga kareaksyon, sinusuportahan ko po ang ating BP Sara sa kanyang mga desisyon 100%. At nasa sa inyo po yun kung susuportan nyo ang ating BP Sara. Kung hindi naman, sana naman wag na natin siyang i-embarrass at wag na natin siyang tuligsayin. Hindi yung, kahit na in-endorse pa yan ni BP Sara Duterte, wala akong pakialam. Wag naman ganun, di ba? Okay na yung okay, no comments na lang ako dyan. Parang ang Pangulong Duterte. Wag yung umasta ka na parang napaka-importante mo sa buhay ni BP Sara. Di ba mga kareaksyon? Ito po mga kareaksyon. Pakinggan po natin. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo na imbis na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong pinapasukan na paghihigante at pang-aapi. Hindi Doon muna po tayo mga kareaksyon. Hindi daw po niya alam kung sino ang namamahala sa Malacanang. Sino ang kumokontrol sa kanyang kapatid. Di ba mga kareaksyon? Sino ang nagbibigay ng impormasyon sa kanyang kapatid? Naku mga kareaksyon. Medyo nakakatakot po yan mga kareaksyon. Kasi lahat po ng akbangin ng Malacanang ngayon at ng gobyernong ito ay nakatutok lamang po kay BP Sara Duterte at sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung napapansin po ninyo, 10 ng kanilang mga kaalyado, sila po ang pinofokusan at pinagkakaabala, siguro pinagkakagastusan ng gobyernong ito. Yung po ba ang pagpapadala sa dahig ng Pangulong Duterte ay aabot na ng 25 pesos ang bigas? Yung po bang mga papahirap sa mga kaalyado ng Pangulong Duterte ay aabot po ba ng 25 pesos ang presyo ng bigas? Yung po bang pagpapa-impeach kay BP Sara dahil di umano'y walang kaukulang dokumento ang pagkakagasta ng confidential fund, yun po ba ay makakatulong upang umabot ng 25 pesos ang kilo ng bigas? Yun lamang po ang ating mga simpleng katanungan mga kareaksyon sa ating mga katanungan. Di po ba mga kareaksyon? Kaya naman mga kareaksyon, nakikita po natin dito mga kareaksyon na talagang nagkakaroon po tayo ng napakagagandang punto de vista na kung saan siyempre bibigyan natin tinatawag na benefits of the doubt itong si Senator Jaime Marcos. Kaya naman mga kareaksyon, hindi ko mo kapatid niya, yung presidente ngayon, inuulit ko po, hindi ko po pinopromote si Jaime Marcos at kahit kailan hindi ako pwede maging supporter ng mga Marcoses. Kahit kailan sa ginawa nila sa bansang Pilipinas, double whammy na. Double whammy. Mantakin mo, ang approval rating ngayon ni Marcos Jr. ay 25% na lang. Kung ikaw ang kapatid ni Marcos Jr. at hindi mo man lang siya makausap, kung totoo man yun, at hindi ka man makapagbigay ng impluensya para masagip siya sa tiyak na kapahamakan balang araw, di ba, gagawin mo. Pero ngayon, hindi nga wala kang magawa di ba? Hindi ko alam kung totoo sinasabi ni Jaime. Pakinggan po natin dito meron po tayong maririnig at mapag-wari o mapagtanto na parang mayroong something sa kanyang sinasabi. Hindi kami naggalaban, hindi kami tunggalian sa napakahabang panahon, halos 4 na dekada, para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turo ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan ito Ano ang turo ng iyong ama? Huwag mo nang inaano-ano yung ama mo dyan, isa rin yung ama mo. Diktador! Nagpasasa! Napatunayan naman na maraming ninakaw.
Huwag mo nang ibida-bida sa amin yung ama mo. Di ba mga ka-reaction? Huwag mo nang ibida-bida, ibibinibuild up mo yung ama mo sa amin. Di ba mga ka-reaction? Wala naman talaga eh. Wala naman talagang idinulot ng mabuti sa bansang Pilipinas. Di ba ngayon? Iniwan ng Pangulong Duterte na napakaganda ng ating ekonomiya, napakaganda ng ating bansa ngayon. Warak! Warak na warak! Oh, ay, may Marcos! Di ba? Huwag mo na masyadong ibida yung ama mo. Gagaling at hindi ako papayag ng ganito. So, Alam hindi- naman ninyo noon pa di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating land reform. Abala na tayo dun sa Maharlika Fund, dun sa People's Initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggang-bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro Hindi ko po alam kung ang pinapatamaan niya dito ay si Tambaluslos o si Tambangag. Hindi ko po alam ha. Kaya maganda po yung pangalan ng dalawa pagsamahin natin, Tambangag. Oh, di ba galing? Oh. Hindi ko po alam kung si Tambaluslos ba ang tinitira niya dito o ang kanyang kapatid. Ay may, bangag ba yung kapatid mo? Ba't ginawa niya yung kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Tanong lang, bangag ba siya? Ay, hindi mo pa alam hanggang ngayon, kapatid mo, hindi mo pa alam kung bangag siya o hindi. Pinabayaan mo siyang pumunta ng Malacanang at ano tawag dyan, maging presidente sa Malacanang. Hindi mo alam na na-rehab siya bago siya umabol ng presidente. Hindi mo alam, tinagtatanong lang kami. Hindi mo alam. Pero pinahabol mo pa rin siyang presidente. Para sagipin ang apelido ninyo. O ngayon ano nangyari? Warak! Warak mga ka-reaction, nakita naman po natin. Talagang warak na warak ang apelidong Marcos ngayon. Diba? Wala na. Hindi mo na marirepair yan. Biyan na, irrepairable na yan. Sa kasaysayan ng, alam nyo, ang tunay na nag-expose o tunay na nagpakita kung anong kulay ang mga Marcoses ay itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong, ito, sinasabi po natin ito. Ako, meron ako suspecha, si Aimee, hindi talaga Marcos yan eh. Meron ako suspecha, hindi Marcos si Aimee. Palagay ko ano yan, Lacson. Palagay ko lang. Meron ako suspecha eh. Kasi nag-iisa lang yung iba yung ano niya, yung aura ng mukha niya eh. Palagay ko lang, tsaka yung pag-uugali niya parang medyo naiiba kay Bongbong. Medyo, hindi ko sure eh. Hindi ako sure, pero iba eh, parang meron siyang konting prinsipyo kaysa kay Bongbong Marcos. Parang meron konting prinsipyo. Konti lang yung pagkaibigan niya kay BP Sara. Alam po ninyo, meron tayong kasabihan, a bird with same feather flock together. Di ba? Para meron siyang konting prinsipyo na naiiba sa kay Bongbong Marcos na lumaki sa layaw, na di umano, bisyo dito, bisyo doon. O di ba? Parang iba si Aimee Marcos. Parang ibang-iba yung ano niya, yung kanyang style ikumpara kay Bongbong Marcos. Hindi po ako sure yun lang ang aking obserbasyon. Kung nagkakamali ako, i-comment nyo sa comment section yan. Pero parang hindi siya Marcos eh. Parang gusto ko nang maniwala na siya ay Lacson eh. Di ba, pakinggan mo natin ang kanyang pananalita. Yun may conspiracy theory lang naman yun. Pa-DNA test kaya natin siya, di ba? naintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. So hindi kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakit sa isa't isa, kayo at ang Pangulo? Walang ganong worries sa inyo, ma'am? Well, para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil doon sa hearing. Pero kung tutuusin yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila.
Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. Nung iba-iba na yung sagot nila at waring nagkanalan sila, abay hindi ko nasagot yun, hindi ko na pananagutan yun. Ang akin lamang abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Ma'am, sorry, last na po talaga on my part. Ma'am, itong endorsement ni VP Sara, given yung inyong standing sa mga surveys ngayon, no, you think enough para kahit papano maipanalo at maituloy niyo yung second term po ninyo? Ako, hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon Medyo distracted ako. Medyo na-trauma ako dun sa nangyayari. Hanggang ngayon, di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Di ko talaga maintindihan samantalang ang bansa ay nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon, dapat tutukan na natin yan. So, kung makakadagdag at kung hindi, alam ninyo, ang tama ay tama, ang mali ay dapat labanan. Thank you so much, ma'am. Ma'am, si Mean naman po, Corvera, Net 25. Okay, hi Mayan. Good afternoon, good morning pa. Ma'am, yung follow-up ko lang, sabi niyo kanina, hindi na tama yung landas. Ibig sabihin, yung banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads nyo. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na Nako, inamin na yata po ni Amy Marcos na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na teknik. Narinig po ninyo, ibalik sa tamang landas, ulitin po natin kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas. Nako, naliligaw po talaga ng landas si Bongbong Marcos, mga kareaksyon. Inamin na po ni mismong si Amy Marcos, inamin na niya na ang kanyang kapatid ay naliligaw po ng landas. Hindi po tayo ang nagsabi niyan. Si Amy Marcos. Ito ba ay pag-amin na meron siyang kinalaman na ang kanyang kapatid ay talagang naliligaw na naman ng landas? Kasi nung panahon po ng eleksyon, ang balita ko lang hindi po ito talagang confirm. May sinasabi lang ang Pangulong Duterte, anong ginawa mo sa Germany bago ang kampanya? Nagparehab ka ba, Bongbong Marcos? Ngayon, kung nagparehab po si Bongbong Marcos, maganda po yan. At least mababago po ang buhay niya, may ilalagay po sa tamang landas. So, nung panahon ng eleksyon, wala po siguro siyang time na magdudroga-droga, ganun. O di ba kung alimbawa man na nagdudroga si Bongbong Marcos, mga kareaksyon, para ito ba ang paraan ni Amy Marcos para tayo ay bigyan ng ideya na ang kanyang kapatid ay talagang naliligaw po ng landas? Pag naliligaw ng landas, di ba, kadalasan na sinasabi natin talagang siya, nagdodroga, di ba? Ano pa, kailangan nating marinig kayo, Amy Marcos, lahat mga kareaksyon. Dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa ganito? Hindi ba siya nakikinig sa inyo?
Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon. Last na po, ma'am. Palagay ko po si Amy Marcos, bago yung last palagay ko po si Amy Marcos na warningan siya kay BP Sara Duterte. Palagay ko po, nakita po ni Amy Marcos na seryoso na po si BP Sara. Talagang merong mangyayaring durugan pagdating po ng 2028 pagkatapos ng eleksyon, merong mangyayaring malaking rigudon. Masiguro sisimulan niya kay Torre. Hoy Torre, halika rito! Puta na malaka dyan! Walang niya ka. Halika rito! Mag-explain ka nga! Ano sinasabi mong mission accomplished pagpapadala mo sa dayog? Yun, umpisa kay Torre, kay Marbil, kay Tambaluslos, mga Tuadcom, mga Gunggungcom, mga Traidorcom, kay Bongbong Marcos, lahat yan. Kailangan ng mga yan talagang mapagpaliwanag yan. Maaga pa. Papanalunin muna natin yung Duterte bago tayo mangarap. May endorsement din sa inyo si Senator Robin. Ibig po ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP Laban or independent pa rin? Independent pa rin ako, okay lang. Kung sino mag-endorse sa akin, nagpapasalamat ako. Tuwan-tuwa nga ako kay Senator Robin. Kasi ang bilis niya sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, talagang nag-shooting na rin kagad. At madalian din. Dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin, bonggang-bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakakapagtaka. Nag-iyakan kami dun sa shoot na yun. Hindi ko maintindihan. Hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin pero pareho kaming naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. Okay, salamat po, ma'am. Maraming salamat, Mian. Ma'am Cecil Suerte Felipe po sa Star. Ay, meron ba akong ano? Ma'am, speaking of Senator Robin po, Uulitin ko po mga kareaksyon Kaya natin pinapanood ang video na ito upang kumukuha tayo ng impormasyon kasi po tayo yung mga espiya. Tayo po yung mga undercover sa oras na ito at pinag-aaralan po natin lahat ng mga lumalabas sa bibig ni Amy Marcos na siyang re-reactionan natin at papadaan po natin yan sa forensic investigation. Joke lang po yun mga kareaksyon. Wala akong naintindihan sa lahat na sinabi ko. Diba? Kaya ito mga kareaksyon, ulitin ko huwag po kayong mag-iiwang blanco. Lagyan po ninyo ng dalawang kandidato yun. Kung gusto niyo si Camille Villar at si Amy Marcos, okay lang. Kung ayaw niyo yung dalawang yun, maglagay po kayo, sisiguraduhin niyo lang na ang ilalagay ninyo ay siguradong boboto ng no sa impeachment at siguraduhin ninyo ang ilalagay ninyo ay yung may tsansang manalo. O, di ba? Huwag niyong walang tsansang manalo dahil lang sa tingin niyo iboboto ng no sa impeachment. Ang mission po natin ngayon yung hindi muna ma-impeach si BP Sara. Period. O, di ba? sabi niya parang, di ba nung hearing niyo, sabi niya, hindi ko kayo pinako-contempt, walang utos ni PRRD na i-contempt kayo. Do you, parang nag-uutos ba sa inyo si PRRD? Di ba it's not supposed to be that way? Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung meron silang contact doon sa Hague. Hindi naman ako napunta. Ako wala naman akong mga utos-utos. At nakita naman ninyo, hindi natiis ni Senator Bato, talagang nag-move siya for contempt. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng desisyon ng komite ng ating Senate President. Kaya nabigla naman kami. Never heard naman yung may syokos-syokos. Wala sa buong rules ng Senado yung syokos na. O di ba gumagawa na sariling rules si Senator Kilay. Alam mo Senator Kilay, pagpalo ng 20th Senate at pag nanalo lahat yung 10 PDP laban, sino kaya magiging Senate President? Di ba? Sino kaya magiging Senate President natin? Sana gawin nilang Senate President si Philip Salvador yun. Siguro napakaganda po ng Senado natin pag Senate President siya. Ayan. Opo, yan sabi din ni SP pala, SP Escudero, na parang
nag-hope siya na magiging parang instrument ng unity yung inyong hearing, but it turned out pati yung Senate parang na-divide. Your take on that, ma'am? Hindi ko maintindihan dahil ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong bayan at inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, mabuksan ang mga pangyayari at ang buong sambayan ay mapanatag ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun, hindi ko naman pinipilit yun. Nagtatanong ako tulad ng bawat isang Pilipino dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. Ma'am, when BBM won in 2020, sabi natin, i-redeem yung name ng Marcoses because yung iba, di ba, ang tingin dictator, i-redeem. So far, ma'am, ano yung assessment mo po? Nare-redeem ba yung names ng Marcos with the way the president is handling the affair or his people is handling the affair of the government? Ang akin kasi, napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga 3 taon na nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama. Walang iniwan ang iyong ama! Anong magandang iniwan ng iyong ama? Gulo! Ulitin natin ha. Magandang iniwan ang iyong ama? Diba, lumitaw ang totoong kulay ng mga Marcoses, mga kareaksyon na yun. Tuloy natin. Nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama. Sana itinuloy. Walang iniwan! Anong iniwan? Utang, malaking utang, problema ang iniwan ng iyong ama. Anong iniwan ng iyong? Tingnan mo ngayon, gusto nilang patunayan na talagang may iniwan ng kanyang ama, infrastructure na hinto, lahat ng infrastructure ng Pangulo Duterte, pagkain ng mamahal, kaligtasan, wala, ang gulo ng bayan, di ba? Nagugutom ang mga tao. Gusto po nilang i-redeem o gusto nilang ipakita na ang mga Marcoses ay hindi ganyan. Tunay na kulay ninyo yan. Anong iniwan ng iyong ama? Di ba mga ka-reaction? Wala naman eh. Kasi kung meron tayong ilang taon nakaupo ang ama mo, anong pinagmamayabang niya? Yung ilang mga infrastruktura? Ilang taon na naupo ang Pangulong Duterte, tignan mo kung ano nangyari sa Pilipinas. Kung hindi lang nagkaroon ng pandemya, baka ang Pilipinas katulad na ng lalagpasan pa natin yung Japan. Kaya lang, nagka-pandemya eh. O di ba ngayon, balik ang drugs. Nahinto ang build na mamahal na mga pilihin. Walang infrastructure project na slash kung saan-saan. Yung mga sahod ba o mga benepisyo ng mga sundalo, kung ano-ano pa yan. Diba, nabaon sa utang ang Pangulong Duterte, 6 na taon, 7 trillion. Si Bongbong Marcos, 3 taon pa lang, 15 trillion ang nautang. Diba mga ka-reaction? Wala pang pandemya yan sa panahon ni... meron! Pandemya ang nangyayari. Pandemya sa korupsyon. Pandemya sa droga. Daig pa ng pandemya ang nangyayari sa droga ngayon eh. Pandemya sa kriminalidad. Di ba? Pandemya sa kawalang ustisya. Ginagawa nila sa Pangulong Duterte, pandemya yan eh. Di ba? Kidnapping yan eh. Ngayon, sinasabi ni Marbil, itigil ninyo ang pandilin lang ang mga fake news. Wala naman talaga nagaganap ni kidnapping. Marbil! Walang kidnapping! Anong nangyayari sa bayan natin kung walang kidnapping?
gisingin nyo nga si Marbel kung katabi nyo. Sabihin mo, Marbel, may kidnapping. Sabi mo, wala. O, pinatay pa nga eh. Di ba, pinatay pa yung kinidnap? Sana tutukan pa rin natin yan. Sana hindi pa huli, may 3 taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana isang tabi yung mga sino-sino dyan na nag-a-advise at siya ang magsabi dahil yan ang Wala ngang alam ang kapatid mo. Kung may alam yan, hindi gagawin niya na sa Pangulong Duterte. Di ba? Nakakaawa yung matanda, may sakit. Dating Pangulo, pinakidnap. O ngayon, sige pa, magpaliwanag ka. Kailangan po kasi natin pag-aralan lahat na lumalabas sa bibig ni Amy Marcos. Ayun o, pag-aralan po natin ha.